Kamusta pong muli mga kabayan? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Nagbabalik po muli ang inyong katambay para po magkomento po sa inyo mga kababayan. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Siyempre po, bago po tayo mag-upisa, shoutout po, maraming salamat po kay Kinston ng Hong Kong. Maraming salamat po kabayan sa mga tulong na binibigay niyo po. Maraming salamat po. At syempre po sa mga kababayan natin sa Hong Kong, ingatan nawa po. Kamusta po kayo lahat? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. At syempre po, lahat po ng ating kababayan Pilipino sa buong mundo. Sana po maingatan po kayo at syempre kamusta na rin po mga kababayan. Ito po, pag-usapan po natin. Ito pong pera po natin sa PhilHealth. Nagkaroon na po ng oral agreement sa PhilHealth. At talaga kinwestiyon po ng Supreme Court ang pera po ng PhilHealth dahil do sa paglipat po nila na ang pera po pala na nilipat galing sa PhilHealth ay nilagay lang po nila sa unprogrammed appropriation mga tambay. Yung mga programa na hindi po pa priority mga tambay. At sa kabila nun, yung programa po ng gobyerno ay puno na. Fully loaded na po. May mga pondo na mga kababayan. Yung ating proyekto. Pero sa kabila nun, inilipat pa rin nila ang pera ng PhilHealth at nilagay lang po sa unprogram ang pera ng PhilHealth. Pakinggan po natin ang argument po ng Korte Suprema. Siyempre po ng Solgen mga katamay, ang Solgen Guevara. Pakinggan po natin ang kanilang oral argument. Back to the PG and Bridges project. Per DBM's budget of expenditures and source of financing FY 2024 report, the PG and Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Yan. Tama po yun. Hindi urgent ba yun? Ang proyekto po natin, yung mga proyekto natin ay fully loaded na po. Lahat na po may pondo. Pero bakit nyo kinuha yung pera natin sa PhilHealth? Urgent? Ituloy po natin. Unbelievable. Talaga may naamoy po yung something PC. Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So while funding a project that is already fully funded. Fully funded na under the category of unprogrammed funds. I didn't quite get the question, yes. Your Honor. Pardon me. Yes. Ayan po. Export-Import Bank of Korea has loaned the Philippines 174.49 billion plus. Nag-loan pa tayo. Grabe. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Fully funded. Your Honor, I think one consideration by the Congress in doing so is a determination of when a project is already implementable. So if a project that has already been identified and sufficiently funded is considered to be non-implementable for the given fiscal year, then I think it is the decision of the Congress in the exercise of its policy or wisdom, so to speak, to move it to the unprogrammed appropriations in the meantime. Yes. In the meantime. All right. So, has the government moved this amount to the unprogrammed funds of the government? There are this Export-Import Bank of Korea loan, has the government moved it to unprogrammed funds? We will have to check on yes, that. Whether please check on that. Yes, whether that has been actually transferred only or removed altogether. Yes. Because there were certain removals made by the Congress
in the proposed infrastructure or other projects How of the can government. the government have removed this when it is a loan specifically for that purpose? It is something that can be deferred, Your Honor, even Yes, if it's what funded. is the reason for deferring it? Yeah. Your Honor, I cannot speculate on the Correct. reasons of the I go congressman. now, yes, to my next question. Oh, tiyo, pati ang Solgen, hindi niya maipaliwanag mga tambay bakit nangyayari ang ganong proseso na ginawa ng Kongreso. Pati Solgen. Di mo ba? Fully funded na po ang mga proyekto natin pero pilit pa rin nila kinuha ang pera sa PhilHealth para po ilagay lang sa program yung pera ng PhilHealth. Na pera po yun ng mga miyembro, mga tambay, mga taxpayer. Ibang klase po ang gobyerno natin pagdating sa pera. Lahat gagawin. Has the government spent even a single centavo from that loan, considering that the project has not even started? Tama. Well, there is Hindi pa nag-uumpisa proyekto. Di mo ba mga tambay? Unbelievable. spent for if the project has not even started, Your So Honor. where is the money? Where's the The money? money went presumably to the National Treasury Oo. for the purpose of using it for projects and programs under the unprogrammed So we have appropriations. unused funds News for pa, the yeah. project, and yet we still got money from PhilHealth Oh, man. to supplement this fund that has been unused for years. Not automatically, Your Honor, because even if the funds, even if the sources of funds under special provision, number one, of the unprogrammed appropriations is already there and is ready to be used for the projects under the unprogrammed appropriations, it is still a question of whether the implementing agency is ready to implement that project. Ay, So nako. if the implementing agency does not think that it can implement such a project within the given year, then it will not ask for any allocation under the Yes. unprogrammed appropriations. Yes, but aside from the foreign funding Mm-hmm. from Korea for this project, Aha. in 2022, there was additional funding from the GAA for this project in the amount of 50 million Wow. in 2022. In 2023, another 57 million. Wow. This is over and above the Korea Export-Import Bank of Korea loan. Tama. Where did this money go when the project Yan. has not even started? We will check Ang on that. lalaki ng pera, no? Pero hindi pa nag-uumpisa ang proyekto, mga kababayan. Puro pera. Since 2022. You know? Sobra pa ang pera na nakukuha. Meron pa tayong galing sa Korea Bank, mga tambay. Ibang klase ang gobyerno natin, itong bagoong na Pilipinas. Pagdating po sa pera, ibang klase. Your Honor, because that is a very specific project which Oh, we have man. not really examined. Yes, we're please looking do at that. the totality Aha. of all the projects that were defunded. Ang tanong natin, nasaan kaya yung pera? Buo pa kaya yung pera? Mga tambay, dapat po dito pabalik yung pera, ibalik po sa PhilHealth at kasuhan po itong mga politiko na ito. Dapat po ito kasuhan. Grabe po ang ginagawa nila sa kaperahan natin. Komento ko lang po mga kababayan. Or where the allocations have been reduced, and or some projects that had actually been removed from the Wow. programmed appropriations under the NEP, and which may have found themselves in the unprogrammed appropriations. Yes, Oh, Mr. man. Solicitor General. And based on the special allotment release order, the use of funds for the PGN Bridge project is released on a quarterly basis, showing that the payment of funds is done in phases. More, based on the press release of the local government of Iloilo on the project timeline, the construction period for Section A, which is
the 13-kilometer Panay-Guimaras project is from a third quarter of 2025 up to the fourth quarter of 2028. Given these premises, what is the urgency of remitting the subject funds if the construction of the PG and Bridges project has already been funded and has yet to start in 2025? Wow! The urgency is on the use Grabe. of these available funds for all the projects listed under the unprogrammed appropriations. There are so many of them. I think 57 different Yes, purposes. and it's one of them. And it's one of them. And it shows that it has had multiple fundings. All right. On maintenance of national roads, which national roads are we referring to? Your Honor, we can refer to the SARO released by the Department of Budget and Management to determine which particular projects had already availed themselves of funding from the provisions of special So there are no provision. specific national roads Walang that specific. are covered by the unprogrammed funds. Oh, man. Your Honor, what is stated under the unprogrammed appropriations are purposes. 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 Not Purposes. specific, Not specific. particular project. Particular Correct. project. Now, it depends on the implementing agency Depends. Oh, to man. determine which specific road Specific. project Oh, it wants man. to be implemented using the funds available from Special Provision 1B. Yes. Thank you for that, Mr. Grabe, no? Grabe silang gumawa ng pera sa mga Pilipino. Tapos, dun mo lang dadali ng mga pera. Samantalang may mga funded na. At yung karamihan ng proyekto na yon hindi pa nasisimulan. At may funded na nanggagaling po sa Korea. Unbelievable. Ibang klase, ha? Pera ng PhilHealth, napakarami po natin natutuklasan na parang anomalya yata, mga tambay. Napakarami po yata anomalya ang bagoong na Pilipinas pagdating sa pera. Sino? Hindi po ba dapat ito ang impeach? Di ba? Dapat itong mga na-impeach. Napakaraming sikreto pagdating sa pera. Ito pa po, mga tambay. Sinampahan po rin ng petisyon para po questionin ang zero budget po. PhilHealth pa rin po, mga tambay. Ito po, ang balita. PhilHealth pa rin. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang isang health reform advocate para questionin ang zero budget ng gobyerno para sa subsidiya ng PhilHealth. Ayon sa petitioner na si Dr. Tony Leachon, paglabag sa batas ang pagtanggal ng subsidy. Salungat daw kasi ito sa umiiral na sin tax law kung saan nakasaad na 80% ng revenue mula sa tax ng mga produktong tabako at sugar sweetened beverages ay dapat ilaan sa PhilHealth. Kaya ibig sabihin, may pera talaga para rito. Unang beses daw sa kasaysayan ng bansa na hindi binigyan ng importansya ng Pangulo at Kongreso ang kalusugan ng taong bayan. Kung hindi tayo nagbigay ng pondo, zero subsidy, paano natin matutupad yung universal healthcare? Hindi natin matutupad yung free health para sa bawat Pilipino. Kasabay niya, nagprotesta na. Hindi naman po nila kailangan yon dahil hindi naman po sila magpapagabot sa Pilipinas. At hindi po nila kailangan ng PhilHealth itong mga politiko, mga congressman. Ang mga ospital po niya international. Wala po silang pakialam sa mga Pilipino. Kung magkasakit tayo, wala silang pakialam. Ibang klase. Tsaka ayaw na nila tayo ilibre dyan. You know? Kaya ayaw nila i-zero. Ganun talaga eh. Nag-upo tayo ng napakayamang angkan na Pangulo na talagang ang pagmamahal sa Pilipino, ang tingin sa mga Pilipino ay basura. Wala tayong magagawa. Kung ang tingin sa atin ng pamahalaan ay tayo basura, na hindi na natin kailangan magkasakit at hindi na natin kailangan ang PhilHealth, mga tambay. Ibang klase. Kahit po hindi sa kanila nanggagaling ang pera, hindi po sa bulsa nila nanggagaling ang pera na pinopondo sa PhilHealth, mga tambay. Pero, ganon po sila eh. Ganon. Pero makikita po natin sa isang side,
Yung kinuha naman po nila na pera ng PhilHealth ay napakalaki po yata ang issue kung saan po yata nila dinala yung pera sa PhilHealth. Yan, napakaganda po mga usapan po yan. Natutuklasan po ng taong bayan ngayon. Pagdating po sa pera ang bagoong na Pilipinas, magaling po sila para po silang mga sindikato. Mga sindikato po, mga legal na sindikato po sa ating bansa. Dahil hinalal kaya legal. Di ba? Dahil ibinoto ng taong bayan, nanalo, di mga legal. Kaya nangyari, legal na mga sindikato. Di umano. Ibang klase, no? Pati ang ating kalusugan na dapat nga ito, ilibre mo na, isiro mo. Paano mangyayari yon? Samantalang malaking tulong subsidy ng PhilHealth. Di ba? Dahil napakarami pong mahihirap. Hindi naman po lahat ng tao sa Pilipinas ay kasing yaman ng Marcos Romualdez. Di ba? At Araneta. Hindi naman po ganyan ang mga tao sa Pilipinas na hindi na kailangan magpagamot sa PGH at sa mga government hospital natin. Magpapagamot ba yung mga yan dyan? Di ba? Kaya nakikita mo talaga sa mga politiko, yung politiko na may pagmamahal sa bansa, may pagmamahal sa tao, makatao, makikita mo kung paano sila magpatakbo, magpalakad ng gobyerno. Dito po sa bagoong na Pilipinas, nakikita po ba natin ang pamahalaan natin ngayon, lalo ang mananunungkulan natin mga congressman, senador, pati ang pangulo, na may pagmamahal ba sila sa Pilipino? Ito nga, nanggagaling po ang pondo ng PhilHealth yung subsidy. Kinukuha po sa alak, sa asukal, di ba? Sa sigarilyo. Yung buwis, 80% napupunta sa PhilHealth. Ang tanong, sana napupunta ngayon yun, yung buwis nun? Saan napupunta naman yung siniro mo? Saan napunta kaya? Baka naman napunta na naman sa mga Bolt. Baka masira na yung mga Bolt ng mga politiko sa sobrang dami ng laman niya. Puputok yan. Magkakrak yan. Di ba? Yung ginto nga lang na hindi maipaliwanag kung sino bumili. At magkano pinagbilan. Hindi natin alam kung sa Bolt din nila nilagay yun. Naghati-hati sila kaya. Baka kayo tamaan na kayo ng kidlat at kulog niyan. Kung totoo po na ginawa nyo yan, di ba? Nagtatanong lang po. Ibang klase, no? Pera natin sa PhilHealth, nakita nyo po sa Supreme Court, hirap na hirap ipaliwanag ng ating Solicitor General ang ating pera na hindi naman priority, proyekto, doon nila nilalagay ang pera ng PhilHealth at pera ng bayan saan program. Samantalang meron na mga pondo ang mga proyekto, mga tambay, may pondo na. Ibang klase. Yan po. Ganyan po, mga tambay. Yan po ba ang pagkakatiwalaan natin? Ngayon po, kandidato na naman sila sa 20 Congress. Nakita nyo po ang ginawa na sa ating kapirhan. Lumalabas na po ang kanilang mga baho at sikreto pagdating po sa pera ng bayan, mga tambay. Hindi po ba lumalabas? Umaalingasaw na ang bagoong na Pilipinas. Di ba mga kabayan? Ito, pera natin, bilyon-bilyon. Yung iba, hindi pa naumpisan, pero napakalalaki ng pera. Ibang klase. Ang tanong, sana ipabalik. Ipabalik po sana ng Korte Suprema ang pera sa PhilHealth. At ipabalik din po sana ng Korte Suprema ang subsidy. Dahil sila lang po, sa bagoong na Pilipinas lang po nangyari, na isiro po ang subsidy ng PhilHealth sa bagoong na Pilipinas. Ang tanong, saan kaya nila dinadala ang ating pera? Isang damukal na issue ng pera. Truck na pera yan. Sa dami, truck na yan. Sa dami, kasama pa ginto. Saan kaya nila dinadala yan? Madadala kaya nila sa kabilang buhay yan? Dadaling kaya nila sa kabilang buhay nila yan, yung mga pera na yan? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya sila nag-iipon kaya ng sobra-sobrang pera? Madadala kaya nila sa kabilang buhay nila yan? At gusto yata nila pagdating sa kabilang buhay, mayaman pa rin sila, ganun ba? Nagtatanong lang. Ibang klase. O kaya, gagamitin kaya ang pera natin, panuhol para hindi sila mapunta sa impyerno? Ganun ba? Nagtatanong lang po, hindi naman masama magtanong. Baka susuhulan din po. At manunuhol din sila ron na sila mapunta sa langit at magdadala ng isang damukal na pera at ginto. Ganun po ba?
Unbelievable. Ibang klase mga politiko natin. Ang bira. Hindi naman nila pera. Sinisiro mo PhilHealth. Tapos yung mga contribute ng taong bayan sa PhilHealth, dinadali mo pa. Tapos ilalagay mo lang sa mga program. Ano sabi ni Atty. Vic sa mga program? Corruption yan. Yan daw po ang pork barrel. Ang pork barrel ng mga politiko ay nilalagay po nila sa unprogram appropriation. Diyan po nila nilalagay ayon kay Atty. Vic. Di ba? Kaya dito po, mga tambay, nakita po natin, natuklasan na po natin halos lahat. Ginto. 2,000 yung ating budget na 2025 national budget. How many mga blanco naging nalagyan ng 241 billion. Mga kababayan, at yung proyekto natin flood control, tinangay lang po ng hangin at malakas na hangin at pagbaha. Yan po, na disgrasya na at nang napakasakit lang po doon. Marami tayong kababayan sa Bicol ang sa kapalpakan po ng gobyerno, nilagyan ng proyekto na sinasabing makakatulong sa pagbaha, pinagmalaki pa ng SONA. Ano po naging kapalit ng kanilang kapalpakan? Kulang 200 o mahigit 200 mga Pilipinong kababayan natin sa Bicol ang nasawi dahil po yata sa kagagawan na sa korupsyon, pera, mga kababayan. Ibang klase. Kaya dito po, sabog na sabog po sila rito, mga tambay. Ano pa kaya ay kakatwiran nila, mga tambay? Ano pa kakatwiran nito sa pera po natin? Walang mga programa, walang mga proyekto halos. Halos sa binabawasan mo, sinisiro mo pa ang iba. Saan kaya napupunta ang pera? Kaya nga yung sinasabi ni Kamanong, yung pera kaya iniipon nila pansuhol para pagka dumating ang panahon, isusuhol nila ang kanilang mga kayamanan para hindi sila mapunta sa impyerno. Mga kabayan, kayo po, ano po masasabi nyo sa nangyayari po sa ating kapirahan? Sa natutuklasan po, lalong-lalo po, ayan, pati ang Supreme Court. Supreme Court na po, mga justices natin, nagtataka na. Nagtataka sila sa mga programa, proyekto ng bansa. Sila mismo, mga justices, nagtataka kung paano po sila gumawa ng proyekto at talagang punong-puno ng pera ang unprogram, mga tayambay. Ibang klase ang ating bagoong na Pilipinas pagdating po sa pera. Hayok na hayok yata sila sa pera. Sobrang hayok. Timawang-timawa mga tamay. Para bang gutom na gutom at uhaw na uhaw sa kayamanan. Hindi kaya? Unbelievable. Muli po mga tambay, para po maimbestigahan na husto sa 20 Congress, ayan po. Yan po ang dali natin mga tambay para maimbestigahan lahat yan. At malaman po at mapanagot at makulong lahat po ng involved po sa ating kapirahan. Sana po mangyari po ang sinasabi ni Kamanong. Yan po ang ating Team Suka, PDP Laban, si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, at si Congressman Atty. Marcoleta, at siyempre kasama po si Atty. Vicente Lambino, at si Apollo Kibuloy, Philip Salvador, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Jimmy Bondoc, at Atty. JB Hinlo, mga kabayan. Yan po ang bagoong. Hindi po bagoong yan. Suka. Sila po ang suka. Ang kabila po, bagoong. Mga tambayin, bagoong na Pilipinas. Napakabantot na natin. Muli po, si Katambay Manong po. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mga kababayan, napakasaklap po ang nangyari sa ating kapirahan. Lalong-lalo po sa ating mga contribute sa SSS. Mukha pong nadali pa yata na makawatan, mga kababayan. Ingatan nawa po, konting tiis lang po. Malapit na rin po naman, dumapo ang agila, mga kababayan. Sa muli po, paalam. Bye-bye.